Ipinapakita ng video na ito ang isang sandali noong 2021 kung kailan 13 sundalong Amerikano ang nasawi sa isang pambobombang naganap sa paliparan ng Kabul sa Afghanistan. Isang trahedyang araw iyon at tinawag ito ni Pangulong Trump bilang pinaka-nakakahiya na sandali sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit may mas madilim pang lihim sa likod ng trahedyang ito. Isang lihim na tahimik na nangyayari sa loob ng maraming taon. Russia ay palihim na nagbabayad sa Taliban para patayin ang mga Amerikanong sundalo sa Afghanistan mula pa noong 2015. Ayon sa mga ulat, gumastos ang Russia ng halos $30 milyon para pondohan ang mga pag-atake laban sa mga tropang Amerikano at kaalyado. Pero hindi lang ito basta-bastang karahasan. Isa itong maingat na planadong operasyon ng ahensya ng militar na intelihensya ng Russia. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie na pag-uusapan natin mamaya. Dahil sa mga aksyong ito, naging larangan ng digmaan sa pagitan ng United States at Russia ang Afghanistan. Ngayon, dahil sa isang malaking investigasyon ng Der Spiegel at The Insider, mas marami na tayong nalalaman tungkol sa kung paano gumana ang planong ito na puno ng lihim. Hindi lang basta nag-abot ng pera ang Russia. Nagtayo sila ng buong mga network sa loob ng Afghanistan. Gumamit sila ng mga lokal na kontak para maglipat ng pera, mag-recruit ng mga mandirigma, at magbayad para sa mga pag-atake. At malalaki ang mga gantimpala. Sa bawat sundalong Amerikano o kasapi ng koalisyon na napatay, nakakatanggap ang mga militante na konektado sa Taliban ng $200,000. Nakagugulat ang dami ng perang ginastos ng palihim para punduan ang karahasan at panatilihin ang isang lihim na digmaan. Isinagawa ng Rusya ang planong ito gamit ang network ng mga pangunahing tao na kumikilos sa likod ng eksena para ito'y maisakatuparan. Ang pag-unawa sa mga sangkot at sa kanilang kilos ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng lumalaking tensyon sa pagitan ng Rusya at ng kanluran. Ngunit bago ang lahat, para maunawaan kung paano nagsimula ang lihim na digmaang ito, balikan natin ang pinanggalingan nito, ang masalimuot na kasaysayan sa pagitan ng United States at Rusya sa Afghanistan. Isang labanan na nagsimula pa noong 2001. Malamang alam mo na pagkatapos ng #11, sinalakay ng United States ang Afghanistan para labanan ang terorismo. Maaaring hindi mo alam kung paano tumugon ang Rusya sa lahat nito. May mahabang kasaysayan ang Rusya sa Afghanistan mula pa noong 1800 dekada sa panahon ng Dakilang Laro. Noon, nakipaglaban ang Rusya at Britanya para kontrolin ang gitnang Asya. Noong 1878, nagpadala ang Rusya ng kanilang unang mga diplomat sa Kabul upang magtayo ng mga rutang pangkalakalan patungong India. Gusto ng Britanya na gawing buffer zone ang Afghanistan para mailayo ang Rusya. Noong 1907, ang Anglo-Russian Entente ay isang kasunduan sa pagitan ng Britanya at Rusya kung saan ang Britanya ay may impluwensya sa Afghanistan, samantalang ang Rusya ay nagkontrol sa ilang bahagi ng gitnang Asya at hilagang Iran. Noong 1979, sinalakay ng Unyong Sobyet ang Afghanistan para suportahan ang mga komunistang kaalyado na makuha ang kapangyarihan. Sa una, tila madali lang ito para sa kanila. Nasakop nila ang malalaking lungsod at nagtatag ng gobyernong kakampi nila. Ngunit lumaban ng matindi ang mga mandirigmang Afghan na kilala bilang Mujahideen. Nakakuha ang mga rebelde ng mga armas at suporta mula sa mga bansa tulad ng United States na naglalayong talunin ang Soviet Union sa Cold War noon. Tumagal ang digmaan ng halos 10 taon at napagtanto ng Soviet Union na isa itong malaking kapahamakan. Umalis sila noong 1989. 15,000 sundalo at halos 2 milyong Afghan ang namatay. Di nagtagal, bumagsak ang Unyong Sobyet at ang digmaan ay naging mapait na alaala ng kabiguan para sa Rusya. Noong sinalakay ng United States ang Afghanistan noong 2000, isang maingat na nagmasid ang Rusya. Subalit sa simula, parang wala silang pakialam. Matapos muling buksan ang kanilang embahada sa Kabul, nagbago ang pananaw ng Rusya sa pagdaan ng panahon at sa paglala ng kanilang relasyon sa United States. Noong 2008, nakita ng Rusya ang pagkakataon na protektahan ang sariling interes at saktan ang United States. Kaya sila nagsimulang makialam. Pinatawad nila ang bilyon-bilyong utang ng Afghanistan, pinalaki ang kalakalan, dinagdagan ang tulong, at tumulong sa pagpapatayo ng mga kalsada at gusali. Ngunit nakita rin nila ang oportunidad na pahirapan ang sitwasyon para sa Amerika. Nais ng Rusya na may ibalik ang impluwensya nito sa gitnang Asya na itinuturing nilang kanilang bakuran. Opisyal man na tinawag ng Rusya ang Taliban bilang grupong terorista. Nagsimula sila ng lihim na pag-uusap sa kanila. Noong 2015, inamin ni Vladimir Putin
na may komunikasyon sila sa mga leader ng Taliban. Sinabi niya na ito ay para sa kapayapaan, pero mas madilim ang totoong dahilan. Kahit sinabi ng Rusya na nag-aalala sila sa mga banta ng Islamic State of Iraq and Syria, Khorasan, at iba pang grupong terorista na kumakalat sa kanilang bansa, ang totoo, nais lang nilang pahiyain ang United States at palabasing mahina ito sa buong mundo. Ang paglalaban, takot at ambisyon ng Rusya ang nagtulak sa kanila sa pinakamapanganib na hakbang, isang lihim na bounty program na magpapalala sa kanilang alitan sa Amerika. Kaya naman, sa likod ng mga anino, nagplano ang Rusya ng isang malupit na estratehiya. Sa halip na lumaban ng hayagan, pinupunduhan nila ang mga militanteng sinusubukang talunin ng United States. Ginawang mapanganib na chessboard ang Afghanistan, kung saan target ang mga sundalong Amerikano. Talakayin natin ang operasyong ito. Nagsimula ito sa Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie, ang ahensyang paniktik ng Rusya. Habang maraming tao ang nakarinig na ng KGB, nakilala sa paniniktik at pagkontrol sa politika noong Cold War, nanatili namang nasa anino ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie. Hindi ito kasing tanyag, pero nalampasan nito ang pagbagsak ng Soviet Union at naging isa sa mga pinakamapanganib na spy network sa buong mundo. Di tulad ng KGB na nahati sa iba't ibang ahensya. Matapos ang 1,991 nananatiling buo ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie. Ito ay nag-utos ng mga lihim na misyon sa buong mundo. Nagpadala ng mga espiya at namahala ng mga espesyal na puwersa. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ay sangkot sa mga cyber attack, asasinasyon at mga lihim na operasyon mula Ukraine hanggang Syria. Gaya ng nalaman, pati sa Afghanistan, pagsapit ng kalagitnaan ng 2010, naghahanap ang Russia ng mga paraan para saktan ang United States nang hindi nagsisimula ng digmaan. Naging larangan ng labanan ang Afghanistan. Sa halip na lumaban ng hayagan, pinili ng Russia ang mas madilim na paraan. Binabayaran ang mga mandirigmang matagal ng nilalabanan ng United States. Ang lihim na programang gantimpala na ito ay nilikha upang pahirapan ang United States, pahinain ang kanilang mga tropa, at pilitin silang umurong ng nakakahiya. Noong 2020, nadiskubre ng intelihensya ng Afghanistan ang plano ng umamin ang mga nahuling mandirigma ng Taliban ng isang nakakagulat na bagay. Binabayaran sila ng Russia para pumatay ng mga sundalong kaalyado ng Amerika. Sa gitna ng operasyong ito, ay isang lalaking nagngangalang Rahmatullah Azizi. Sa papel, isa lang siyang negosyante ng mga hiyas sa Kunduz. Isang negosyanteng naging napakayaman kahit magulo ang kalagayan sa Afghanistan. Pero nagsimulang maghinala ang mga opisyal ng Afghanistan. Nang salakayin nila ang kanyang bahay, natagpuan nila ang mahigit $250 million na cash. Pero wala na si Azizi mismo. Nakatakas na siya, malamang papuntang Russia, bago pa siya mahuli. Upang lubos na maunawaan kung paano nagtago si Azizi sa publiko, kailangan nating talakayin ang lihim na sistema ng pera ng Taliban at ang kanilang kalakalan ng mga hiyas. Ang Afghanistan ay tahanan ng napakalalaking reserba ng mga esmeralda, ruby at lapis lazuli. Labis na mahalaga ang mga hiyas na ito. Isa silang pangunahing paraan para mailipat ng Taliban ang pera. Linggo-linggo, sa Panjshir Province, may mga auction kung saan ang mga mamimili ay nagbibid ng libo-libo, minsan milyon-milyong dolyar para sa bagong minang hiyas. Tinataksan ng Taliban ang mga bentahan na ito. Sinasabing nakakatulong ang pera sa Afghanistan. Pero sa totoo lang, ang kalakalan ng mga hiyas ay isang tagong pinansyal na network na halos imposibleng matunton. Dahil sa tinatayang $1 trillion na halaga ng mga mineral sa Afghanistan, nagpakita ng interes ang China, Rusya at Iran. Hindi katulad ng mga bangko, walang iniiwang record ng transaksyon ang mga bentahan ng hiyas. Maaaring palihim na ipagpalit ang pera, ipuslit sa mga hangganan, at gawing salapi, armas o impluensya. Ganito mismo nagawang mag-operate ni Azizi nang hindi nahuhuli. Naging perpektong panakipbutas ang negosyo niya sa mga hiyas para sa bounty program ng Rusya. Nagpadala siya ng $1 million ng Rusya gamit ang mga courier, itinatago ang mapanganib na transaksyon bilang kalakalan ng hiyas. Si Azizi ay bahagi ng malawak na network ng mga ahente ng Rusya sa gitnang Asya. Tinulungan siya ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie na lumikha ng maraming pekeng pagkakakilanlan na may koneksyon sa mga espiya ng Rusya na sangkot sa mga pagpatay at operasyon ng panggugulo. Pero hindi nag-iisa si Azizi sa kanyang ginagawa. Natuklasan ng mga investigador ang isa pang mahalagang tao, si Teniente General Ivan Kashanenko, isang mataas na komandante sa Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie Unit 2155. Kilala ang unit na ito sa mga lihim na operasyon nila sa Europa at gitnang silangan. Ang madalas na paglalakbay ni Kashanenko sa pagitan ng Russia,
Afghanistan, at mga kalapit na bansa ay nagpapahiwatig na siya ang utak sa likod ng bounty program. Kung totoo na binabayaran ng Russia ang pagpatay sa mga sundalong Amerikano, may dahilan sila. Hindi nila gagawin ito ng walang batayan. Hindi lang ito tungkol sa pananakit. Bahagi ito ng mas malaking plano. Malinaw ang mga layunin ng Russia, at ang pag-intindi nito ay makakatulong sa atin na makita ang kabuuang larawan kung bakit nila pinili ang delikadong hakbang na ito. Talakayin natin ngayon. Para sa Russia, ang lihim na programang gantimpalang ito ay hindi lamang upang tulungan ang Taliban. Ito ay tungkol sa pagganti. Tulad ng nakita sa video, malaking papel ang ginampanan ng United States sa pagkatalo ng Russia sa digmaan sa Afghanistan noong dekada 80 dahil palihim nitong pinunduhan ang mga Afghan na mandirigma na tumulong magpaalis sa mga Soviet. Marami ang naniniwala na isa ang digmaang ito sa dahilan ng pagbagsak ng Soviet Union makalipas ang ilang taon. At dahil ilang beses nang sinabi ni Putin na naniniwala siyang ang pagbagsak ng Soviet Union ang pinakamalaking sakunang pampolitika ng nakaraang siglo, makikita mo kung bakit gusto niyang gumanti sa United States. Makalipas ang mga dekada, nauulit muli ang kasaysayan. Ngayon, kakampi na ng Russia ang kabilang panig. Nakakulong ang United States sa walang katapusang digmaan nito sa Afghanistan, na sinamantalan ng Russia para baliktarin ang sitwasyon. Sa halip na magpadala ng sarili nilang mga sundalo, palihim na sinuportahan ng Russia ang Taliban, gamit ang pera imbes na sundalo para pahirapan ang Amerika, katulad ng ginawa ng United States sa kanila noon. Ngunit bukod sa paghihiganti, may mas malalaking layunin din ang Russia. Nais nilang bawasan ang impluwensya ng United States, palakasin ang kanilang sariling posisyon sa gitnang Asya, at ipakitang mahina ang Amerika sa buong mundo. Sa pagpapahina ng United States, maaari silang maging isang umuusbong na kapangyarihan. Pagkatapos umalis ng United States sa Afghanistan noong 2021, naitatag na ng Russia ang impluwensya nito sa rehiyon. Samantala, ang ilan sa mga nasa likod ng bounty program ay naglaho, lumipat sa ibang bansa, at ngayon ay namumuhay na gamit ang mga bagong pagkakakilanlan. Hindi pa tukoy ang mga misyon nila, ngunit may isang malinaw na bagay. Maaring hindi pa tapos ang nakamamatay na laro ng Rusya sa Afghanistan. Ngunit kung totoo na nagbayad ang Rusya para patayin ang mga sundalong Amerikano, dapat sana ay may malaking tugon. Hindi nakipagdigmaan ang Amerika sa Moscow. Walang agarang aksyong militar. Ang pag-unawa kung bakit ito nangyari ay susi para makita ang buong larawan kung paano pinili ng Amerika na harapin ang nakakagulat na sitwasyong ito. Tuklasin natin ang totoong kwento sa likod nito. Upang maunawaan ang tugon ng Amerika sa bounty, kailangan nating sumilip sa magulo at mas salimuot na mundo ng intelihensyang pandaigdig. Hindi pa lubos na malinaw ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito, at hindi rin tiyak ang intelihensya ng Amerika sa ginagawa ng Rusya. Ayon sa CIA, mababa hanggang katamtaman lang ang kumpiyansa nila sa impormasyon ukol sa bounty program na nangangahulugan na may ilang source na hindi matibay o hindi kayang patunayan ng lubos ang pangyayari. Sa madaling salita, hindi ito matibay na ebidensya, kundi posibleng hinala lang. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, hindi maaring kumilos ng malaki ang Pentagon. Ayon kay General Frank McKenzie, pinuno ng mga pwersa ng United States sa Afghanistan, hindi pa ito napatunayan ng sapat para maging kontento siya. Ang administrasyon ni Trump ay nakaharap sa isang mahirap na desisyon. Dahil kulang ang ebidensya, hindi nila direktang pinarusahan ang Russia sa mga bounty. Sa halip, nanatili silang tahimik sa publiko, kahit pinuna ng mga demokratiko ang kawalang aksyong ito bilang mapanganib. Ipinagpatuloy ni Pangulong Trump ang pagpapakita ng magiliw na kilos sa Russia, tulad ng pagtatangkang ibalik sila sa G7 at pagbabawas ng mga tropang Amerikano sa Germany na nagpapadala ng magkahalong mensahe. Hindi naging mas agresibo ang Washington dahil sa geopolitics at karaniwang kawalang katiyakan, lalo na sa pakikitungo sa Russia. Anumang matinding tugon ng walang ganap na katiyakan ay maaaring magpalala ng tensyon at humantong sa digmaan. Dahil hawak ng dalawang bansa ang halos 70% ng mga sandatang nuklear sa mundo, ayaw nila iyon. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit hindi naglunsad ang United States ng matinding tugon ay dahil hindi sila ganap na sigurado at sa malabong mundo ng pandaigdigang espiya. Ang kawalang katiyakan na iyan ang maaaring magbago ng lahat. Kung ang kawalang katiyakan ay sapat na dahilan para manahimik ay patuloy na pinagtatalunan. Ngunit kahit walang matibay na ebidensya, hindi umatras ang Rusya mula Africa, gitnang silangan, at Ukraine. Lihim na hinahamon ng Rusya ang United States sa bawat pagkakataon gamit ang mga taktika nito. Pero hindi direktang sagupaan ang estilo nila. Gamit ang mga proxy, bayarang sundalo, at lihim na kampanya ng impluensya.
Gumagalaw sila habang pinananatili ang distansya para makapagtanggi ng pagkakasangkot, ngunit pinalalawak pa rin ang saklaw. Bagamat walang pag-amin, ang kanilang mga kilos ang nagsiwalat ng katotohanan. Handang lampasan ng Rusya ang dati nilang ginawa para pahinain ang kapangyarihan ng Amerika at ilipat ang pandaigdigang impluwensya sa kanila. Ang Afghanistan ay isa lamang halimbawa kung paano ginamit ng Russia ang mga proxy para maglunsad ng digmaang anino. Hindi ito nag-iisa. Mula sa pagpapadala ng mga bayarang sundalo sa Afrika hanggang sa pagpapalakas ng mga separatistang kilusan sa Ukranya. Pandaigdigan ang kanilang estratehiya. Tingnan natin ng malapitan ang mga pangunahing estratehiya ng Rusya para pabagsakin ang mga gobyerno, magpasimula ng mga labanan, at palawakin ang kanilang impluwensya. Pribadong kumpanya ng militar, partikular ang Wagner Group, na kilala rin bilang mga bayarang sundalo. Nakahanap ang Rusya ng tusong paraan para palawakin ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo gamit ang mga lihim na hukbong tinatawag na Private Military Companies o PMCs. Hindi ito ordinaryong sundalong Ruso na may watawat sa uniforme. Sa halip sila ay mga bayarang mandirigma na gumagawa ng lihim para maikaila ng Rusya ang kaugnayan sakaling may mangyaring mali. Umaasa ang Rusya sa mga pribadong hukbo upang maiwasan ang malalaking kahihinatnan, digmaan, parusang pandaigdig, at pagkawala ng mga sundalong Ruso na maaaring magresulta sa paggamit ng opisyal na militar. Gamit ang mga private military company tulad ng Wagner Group, maaaring makipaglaban ang Rusya, kumuha ng yaman, at kontrolin ang mga mahihinang bansa nang hindi umaamin na sila ay sangkot. Ang mga grupong ito, gaya ng Wagner, ay may matitibay na koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa Rusya tulad ni Yevgeny Prigozhin, isang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin, na kilala rin bilang chef ni Putin dahil sa kanyang mga negosyong may kaugnayan sa Kremlin. Hanggang siya ay pinaslang noong 2023. Ang mga lihim na sundalong ito ay kumikilos ng palihim, nagsasagawan ng mga misyon ng hiwalay sa pamahalaan ng Rusya. Noong 2018, daang mandirigma ng Wagner ang umatake sa isang base militar ng United States sa Deir ez-Zor, Syria. Ngunit handa ang mga puwersa ng Amerika at matindi silang lumaban pabalik. Sa huli, halos 300 mandirigma ng Wagner ang namatay o malubhang nasugatan. Itinanggi ng Russia ang lahat at paulit-ulit binago ang kwento. Bilang pribadong hukbo, maaring ikaila ng Russia ang kaugnayan nila sa pag-atake ng Wagner kahit pa malinaw na sangkot sila. Pero hindi lang sa Syria naging abala ang Wagner. Sa Libya, tumulong ang mga mandirigmang ito kay Khalifa Haftar, isang warlord na nakikipaglaban para makontrol ang kabisera at mahalagang oil fields. Dahil dito, lumago ang impluwensya ng Russia sa Hilagang Afrika nang hindi nagpapadala ng mga sundalo. Sa Afrika, pumasok na ang Wagner sa Sudan, Mozambique at Central African Republic, mga bansang mayaman sa ginto, diamante at iba pang mineral. Pero marami ring kaguluhan. Ipinapalitan ng Russia ang access sa mga mahalagang yaman ng Afrika kapalit ng mga armas at tulong militar. Kumikita sila habang lumalawak ang kanilang impluwensya. Mula pa noong 2017 pinoprotektahan ng Wagner si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Tinutulungan siyang manatili sa kapangyarihan laban sa oposisyong sinusuportahan ng United States. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng Russia ang mga lihim na mandirigmang ito para protektahan ang mga lider na kakampi nila. Ang Syria ang naging pinakamalaking hamon para sa Wagner. Dito, hindi lang sila lumaban, kundi kinuha rin nila ang kontrol sa langis, gas at mga mineral. Para kumita ang Russia, nagpatayo sila ng mga bayang kontrolado ng Russia, nakialam sa ekonomiya habang nananatiling bahagi ng operasyong militar. Gayunpaman, hindi maaring balewalain ang malupit na panig ng Wagner. Inakusahan sila ng mga krimen tulad ng pagpapahirap, pampublikong pagbitay, at marahas na pananakop para takutin at mapasunod ang mga tao. Dahil sa mga gawaing ito, naging isa ang Wagner sa mga kinatatakutang grupo sa makabagong digmaan. Ngunit nagbubulag-bulagan ang Russia dahil nakakamit nila ang mga resulta. Kahit nakaranas ng mga pagkatalo at batikos, mananatili ang Wagner sa hinaharap. Ang mga lihim na hukbong ito ay mahahalagang instrumento sa plano ng Russia na hamunin ang kanluran, magkaroon ng mas maraming impluwensya at kontrolin ang mas mahihinang bansa nang hindi nasisira ang kanilang imahe. Pero hindi lang mga bayarang sundalo ang mga sandata ng Russia sa dilim. May iba pang labanan na hindi gumagamit ng baril at sundalong nagmamartsa. Ang ilan ay nagaganap sa digital na mundo, kung saan bihasa na ang Russia sa cyber warfare at pagkalat ng maling impormasyon. Tuklasin natin kung paano tahimik na naaapektuhan ng mga cyber campaign at disinformation network ng Russia ang mga eleksyon, labanan at opinyon ng publiko sa buong mundo. May lihim na sandata ang Russia, ngunit hindi ito gawa sa mga tangke o misil.
Sa halip ito ay nilalabanan gamit ang mga computer at cellphone. Naging eksperto na ang Russia sa paggamit ng cyber attacks at pekeng balita para guluhin ang ibang mga bansa kahit hindi sila pumupunta roon. Magsimula tayo sa cyber attacks. Para itong mga di nakikitang sandata na kayang magpatigil ng mga bangko, magputol ng kuryente, or kahit guluhin ang buong pamahalaan. Hindi sila sumisira ng mga gusali tulad ng bomba, pero kaya nilang magdulot ng kaparehong pinsala sa ibang paraan. Noong 2022, bago pa man sumalakay ang Russia sa Ukraine, sinira na ng mga Rusong hacker ang mga importanteng website at sistema ng komunikasyon sa bansa. Ang kanilang layunin ay guluhin at takutin ang mga tao para mas mahina ang Ukraine kapag nagsimula na ang tunay na pag-atake. Hindi ito minsan lang nangyari. Ayon sa mga ulat, madalas gamitin ng Russia ang mga malawakang cyber attacks para lamunin ang cyber architecture ng Ukraine. Hindi lang digmaan ang layunin ng mga cyber attack ng Russia. Ginagamit din nila ito bilang babala. Noong 2022, inimbitahan ng Finland si Zelensky, ang leader ng Ukraine, na magsalita sa kanilang parlamento. Pagkatapos noon, inhack ng Russia ang mga website ng gobyerno ng Finland bilang tahimik na banta na huwag makialam sa sigalot. Ngunit ang mga cyber attack ay kalahati lang ng kwento. Kasama rin dito ang pekeng balita at mga kasinungalingan online. Gumagamit ang Russia ng disinformation na isang magarbong salita para sa pagpapakalat ng kasinungalingan para lokohin ang mga tao. Imbes na giyerahin ang mga bansa, inaatake nila ang paniniwala ng mga mamamayan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbaha ng internet ng mga pekeng kwento, kaya mahirap malaman kung alin ang totoo. Ang taktikang ito ay tinatawag na fire hose of falsehood dahil parang nagbubuhos ng sobrang dami ng tubig na nababasa ang lahat. Imbes na tubig, pekeng balita at propaganda ang ibinubuhos. Ito ang isang nakakabaliw na halimbawa. May isang post sa Facebook na nagpapakita ng napakagandang lungsod na may mga yating sa daungan at sinasabing ito raw ay Moscow, ang kabisera ng Russia. Ang larawan ay mula sa Dubai, hindi sa Russia. Na libu-libong milya ang layo. Ang mga simpleng panlilinlang na ito ay nagpapakita na mas mayaman o makapangyarihan ang Russia kumpara sa tunay nitong kalagayan. Minsan, mas tuso ang Russia. Hindi lang ito nagpapakalat ng pekeng balita, ginagamit pa nito ang mga paniniwala ng mga tao. Maraming bansa sa Africa ang hindi nagtitiwala sa mga kanluraning gobyerno dahil sa nakaraang sigalot. Pinopondohan ng Russia ang mga lokal na influencer para mag-post ng mga pro-Russian content na nag-eengganyo sa mga tao na tumalikod sa United States at Europa para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa Mali at Burkina Faso, pinapakita ng mga news site na suportado ng Russia ang Russia bilang bayani at ang mga kanluraning bansa bilang masasama. Unti-unti nitong binabago ang pananaw ng mga tao, kaya napapaniwala silang mas mabuting kaibigan ang Russia. Ginagamit din ng Russia ang TikTok at Telegram para magpakalat ng pekeng balita sa Latin America, Africa at Middle East, kung saan may impluwensya pa rin sila. Bahagi ito ng malaking plano ng Russia, hindi basta-basta lang. Kayang pahinain ng Russia ang mga bansa mula sa loob sa pamamagitan ng pagkalat ng fake news at pag-hack sa mga sistema. Kapag nawala na ang tiwala ng mga tao sa kanilang mga leader, nagiging magulo ang pamahalaan. Kapag nangyari iyon, mas madaling makuha ng Russia ang kanilang layunin, ngunit ito ang mahalaga. Palaging nagbabago ang digital na digmaan. Hindi lang computer ang hinahack ng Russia, kundi pati na rin ang paniniwala ng mga tao. Kasing delikado ito ng totoong labanan. Ngunit hindi lang sa cyberspace umaatake ang Russia. Madalas, sila mismo ang direktang gumagawa ng kaguluhan sa lugar sa halip na gamitin ang kanilang kilalang pribadong militar na kumpanya. Isinasagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas at pondo sa mga separatistang grupo, pag-uudyok ng mga labanan, at paggamit ng kaguluhan bilang dahilan para makialam. Ang digmaan sa Ukraine ay malapit na halimbawa sa atin na nagdulot ng malalaking epekto sa magkabilang panig nitong mga nakaraang taon. Pero ito ay isang napatunayang estratehiya na paulit-ulit nang ginamit ng Russia. Suriin natin ng mas mabuti kung paano nila inilapat ang estratehiyang ito para baguhin ang mga hangganan at makamit ang kapangyarihan. Matapos mapatalsik ang pro-Russian na presidente ng Ukraine noong 2014, mabilis na kumilos ang Russia para tulungan ang mga grupong gustong humiwalay sa Ukraine. Ang mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk, na mas kilala bilang Donbas, ang naging sentro ng marahas na labanan. Ang mga lugar na humiwalay na ito, tinatawag na Donetsk at Luhansk People's Republics. Donetsk People's Republic at Luhansk People's Republic ay nagpapakita kung paano winawasak ng Russia ang ibang bansa mula sa loob.
Sinuportahan ng Rusya ang Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng pera, armas, at mga mandirigma. Lumabas na dokumento ang nagpakita na nagplano ang Rusya na gumastos ng mahigit ₱12 bilyon sa mga lugar na ito sa loob ng 3 taon. Karamihan sa pera ay ginastos para sa pagtaas ng sweldo at pensyon, kaya mas naging katulad ng buhay sa Rusya kaysa sa Ukraine. Malinaw ang plano. Palapitin ang mga rehiyong ito sa Rusya upang halos imposibleng muling magkaisa sila sa Ukraine sa hinaharap. Pero hindi lang pera ang ipinadala ng Rusya, nagpadala rin sila ng mga sundalo at armas. Marami sa mga mandirigma ay galing sa silangang Ukraine at direktang galing sa Rusya. Ang Rusya ay mayroong mga sundalo, voluntaryo at veterano mula sa mga nakaraang digmaan. May mga mandirigma rin na nanggaling sa malalayong lugar gaya ng Brazil. Ang mga puwersang Chechen na isinugo ni Ramzan Kadyrov, isang pinunong tapat sa Moscow, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa labanan. Hindi lang sa Ukraine ginamit ng Rusya ang ganitong taktika. Noong 2008 sa Georgia, sinuportahan ng Rusya ang mga separatista sa South Ossetia at Abkhazia. Matapos ang ilang taong pagsuporta sa kanila, sinalakay ng Rusya ang mga rehiyon na sinasabing kanilang kailangang protektahan. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng Rusya ang mga lugar na iyon. Sa Moldova, matagal nang sinusuportahan ng Rusya ang Transnistria, isang rehiyong humiwalay. Nandoon pa rin ang mga tropang Ruso at tinutulungan ng Moscow gamit ang pera at kagamitan. Kaya't nananatiling mahina ang Moldova at hindi makalapit sa Europa o NATO. Ginagawa ito ng Rusya para panatilihing mahina at magkakahiwalay ang mga kalapit bansa nito. Kaya mas mahirap nilang labanan ang impluwensya nito. Kung palaging may mga rebeldeng rehiyon ang mga lugar tulad ng Ukraine, Georgia at Moldova, mas mahirap para sa kanila na sumali sa mga alyansa tulad ng NATO o European Union. At dahil hindi opisyal na sinasakop ng Rusya, maaari nilang magkunwaring wala silang kinalaman. Kaya naiiwasan nilang maparusahan ng ibang mga bansa. Hindi lang sa silangang Europa aktibo ang Rusya. Sinusuportahan din nila ang mga separatistang kilusan sa kanluran. Nagdaos ang Moscow ng mga kaganapan kasama ang mga grupo mula sa Scotland, Catalonia, Texas, at sa California upang hatiin ang United States at United Kingdom. Ang suporta ng Rusya sa mga separatistang kilusan ay estratehiya para abalahin ang mga kalaban, palawakin ang impluwensya at makaiwas sa sisi. Hindi ito basta-basta lang. Matagalang laro ito na mahusay na nilalaro ng Moscow. Pero matagal nang binabantayan at kinokontra ng Estados Unidos ang Rusya. Habang naglalaro ang Moscow ng mga proxy wars at disinformation, may mga sariling estratehiya rin ang Washington para lumaban pabalik, banayad man o direkta. Tuklasin natin ang tugon ng Estados Unidos sa sikretong pag-impluwensya ng Rusya. Nang salakay ng Rusya ang Ukraine noong 2022, mabilis na kumilos ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito. Kinondena ng NATO ang Rusya at nagpadala ng sandata, pera at impormasyon upang tulungan ang Ukraine na depensahan ang sarili. Mas magagandang sandata at pagsasanay ang nagbigay daan sa Ukraine para lumaban sa makapangyarihang militar ng Rusya. Ngunit hindi lang iyon ang paraan ng pagtulong ng United States. Sa likod ng mga pangyayari, ginamit ng Amerika at ng mga kaalyado nito ang isa sa pinakamalalakas nilang sandata, ang mga parusa. Nag-freeze sila ng mahigit $500 billion ng pera ng Rusya at hinarangan ang 16,000 negosyo bangko at mga lider na makipagkalakalan sa kanluran. Ang mga patakarang ito ay ipinatupad para mapahinang ekonomiya ng Rusya at mahirapan silang mapunduhan ang digmaan o makialam sa ibang bansa. Nakahanap ang Rusya ng mga paraan para takasan ang mga parusa sa pamamagitan ng pagtayo ng mga lihim na ruta ng kalakalan at pakikipagkasundo sa mga kaalyadong bansa. Naging isa ang China sa pinakamalaking katuwang ng Rusya, tumutulong sa pagpapatuloy ng pagbili at pagbenta ng mahahalagang produkto. Pagsapit ng 2023, tumaas ng 70% ang kalakalan sa pagitan ng Rusya at China. Umabot ito sa record na $237 bilyon. Nagpadala ang China sa Rusya ng teknolohiya at mga piyesa para sa mga sandata, kaya natulungan nitong magpatuloy ang pakikipaglaban sa kabila ng mga restriksyon. Batid ng United States na dapat nitong harangan ang mga lihim na kasunduan. Inoobserbahan ng mga Amerikanong espiya ang mga tagong bentahan ng langis ng Rusya na nagpupondo sa digmaan. Pinilit din ng United States ang China at iba pang bansa na huwag tulungan ang Rusya na iwasan ang mga parusa. Kahit sa kabila nito, hindi sumuko ang Rusya. Inihanda ng bansa ang ekonomiya para sa digmaan. Naging mga pabrika ng tangke, misil at sandata ang mga dating pabrika ng mga ordinaryong produkto. May mga taong yumaman sa Rusya dahil sa digmaan, kaya hindi nila gustong magkaroon ng kapayapaan.
Nalaman ng United States na magiging matagal ang labanan. Nagtaas ito ng paggasta sa militar, pinatatag ang mga alyansa, at nagpadala ng mas maraming tropa sa silangang Europa upang pigilan ang paglakas ng Rusya. Alam ng Amerika na maaring makabawi at bumalik ang Rusya na mas malakas pa kung maaga silang aatras.